was null and void, walang anyo. Ganyan din ang kalagayan natin nung tayo po ay wala pa sa ating Panginoon. At nang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, sa verse 3 ay nagkaroon po ng liwanag. Ganon din sa buhay ng isang mananampalataya. Nang marinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, dumiwanag ito sa ating puso, sa madilim na bahagi, dahil ang sabi ng 1 Peter, kung tama ako, chapter 2, verse 9, o 2 Peter chapter 2, verse 9, we are called, 2 Peter chapter, tama yan. Sabi diyan, tayo raw ay tinawag, buhat saan? Buhat sa kadiliman. We are called from darkness into marvelous light. So, ganun din tayo. Kasi nung marinig natin ang liwanag ng salita ng ating Panginoon, ito sa puso natin, unti-unti natutunaw ang mga impurities. Nagkakaroon. Hindi naman bigla kaagad ikaw ay nagbago kaagad. By process po ang pagbabago, ang pagpapanumbalik ng mundong ito ay by process. Remember na dumaan ang mundong ito sa cleansing. In the time of Noah ay nagkaroon ng flood. Yan ang unang prosesong paglilinis ng Diyos dito sa mundong ito, katulad ng paglilinis para sa isang tao. Ang tao ay nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Kaya tayo po ay binautismuhan. Ang unang proseso ay ang Acts chapter 2 verse 38. Binautismuhan tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At yan po ay naranasan ng mundong ito sa panahon po ni Noah. Kaya nilinis ang earth, inalis lahat na tumitipo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng apostol na si Pablo, tayo ay nagiging kabahagi ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung papaanong ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, nailibing, at pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. At tayo rin naman ay katulad ni Kristo, na ang ating kamatayan ay katulad ng kanyang karanasan, na tayo ay namatay sa luma nating pagkatao, inilibing na ang mga bagay na ito. At tayo naman ay mabubuhay at makalalakad tayong kasama ng ating Panginoon Jesucristo sa panibagong buhay and a newness of life. Kaya nga, nung inilibing na ang luma nating pagkatao, yan po ay isang natural na bagay na kapag ang isang bagay ay nailibing na, at ito ay pilit mong huhukayin, ano po ang mangyayari dyan? Yan po ay aalingasaw ang baho niyan. Ganyan ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Pinipilit na halungkatin, pinipilit na hukayin yung ating lumang pagkatao upang tayo ay hindi makapagpatuloy unto perfection. Ang nais ng Panginoon, kung paano tayo ay pinatawad niya sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, justification by faith. Ibig sabihin, parang hindi ka nag-commit ng kasalanan. Parang hindi ka nakagawa ng kasalanan dahil lahat ng kasalanan mo, simula nang ikaw ay magkaroon ng tamang kaisipan, alam mo na ang tama at mali, hanggang tanggapin mo si Kristo, ang lahat ng mga bagay na yan ay itinapon na niya sa dagat ng pagkalimot. Kinalimutan ng Diyos ang dati mong kalagayan. Hindi iniulit ng Diyos. Hindi makulit ang Diyos. Hindi pabalik-balik ang Diyos. Na ikaw ay ganito, hindi ka kinukondem ng Diyos. Dahil kung mababasa ninyo sa Luke chapter 15, the parable of the prodigal son, after nang siya ay lumayo, dala niya ang kayamanan ng kanyang minana at nang ito ay kanyang malustay. Naisipan niyang bumalik muli sa kanyang magulang at sabi niya, kahit man lamang ako'y tagapag-alaga ng mga hayop ng aking mga magulang, katulad ng ginagawa ng aming mga katulong, tatanggapin ko yun dahil ako ay hirap na sa aking buhay na ito. Pero hindi ganon ang kanyang inaasahan dahil may layo pa lamang ang lalaking ito, ang prodigal son, yung bunso. Nakita ng kanyang tatay dahil sa tuwing gabi, he was looking over the horizon at alam niya, one of this day ay babalik ang kanyang anak. Ganyan din ang ating Panginoong Diyos. Isang araw, alam ng Diyos kung kailan ka babalik. Kaya nang ito ay bumalik, ano ang ginawa niya? Malayo pa lamang yung kanyang anak ay kanya na itong sinalubong. Hindi hinintay ng tatay na makarating ng kanyang bahay ang kanyang anak.
kundi dali-daling bumaba siya ng kanyang bahay at sinalubong niya yung kanyang prodigal na anak, yung kanyang alibughang anak. Mga kapatid, ganyan tayo mga kapatid, sasalubungin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa alapaap. Pagkatapos ng maraming hirap na ating pinagdaanan sa mundong ito. Sa ngayon, mga kapatid, nang tayo ay narito na, ibinigay sa atin ang pinakamabuting balabal. Ipinasuot ito sa atin, nilagyan tayo ng singsing sa ating kamay. Mga kapatid, sumisimbolo na meron kang kapangyarihan, kalahati ng kapangyarihan sa kaharian ng kanyang ama ay taglay ng kanyang alibughang anak at pinalitan ang kanyang sinelas na naghahatid patungo sa kasalanan. Kaya ganyan din ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Binibihisan tayo, mga kapatid. Kaya nga, pagkatapos ng paghuhugas sa mundong ito, sa panahon ni Noah, ay ganun din tayo. Pagkatapos ng mundong ito, mga kapatid, kung paanong nais ng Diyos na tayo ay lumakad unto perfection, holiness, sanctification. The meaning of sanctification is setting apart for doing service. Ihiwalay sa isang gawaing paglilingkod. Ang mga kasangkapan doon sa templo na ginawa ng mga anak ni Israel, ito ay dedicated lamang para sa kanilang paghandog doon sa templo. Hindi pwedeng gamitin sa pang-araw-araw ang mga instrumento ron, kundi sa tuwing sila ay mag-perform ng kanilang ritual para sa kaluwalhatian ng Panginoon, saka lamang gagamitin ang mga kasangkapang ito. Bawal yun, hindi nila dapat ilabas yun. And the reason ang mga instrument nating ito na inihandog sa Panginoon, hindi natin ipinapagamit sa mga bagay na sanlibutan. Hindi natin pinapahiram kung kani-kanino dahil lahat ng mga kasangkapang yan ay para lamang sa Panginoon. Lahat ng instrumento rito, even the chairs, hindi yan dapat nating ipahiram para upuan lamang ng kung sino-sinong Herodes at Poncio Pilato. Ang mga umuupo sa upuang yan ay mga anak ng Diyos. At yan ay para lamang sa isang gawaing paglilingkod sa Panginoon. Dahil yan ay inihandog natin sa Panginoon. Mga kapatid, kaya naman nang mapabayaan nila ang kanilang mga kasangkapang ito, ano po ang nangyari sa kanila? Nadala sila sa pagkaalipin sa Babylon. At yan ang diniskas natin ng Huwebes regarding sa mga kasangkapan sa Daniel chapter 5. Inilabas ang mga instrumentong ito upang kanilang gamitin doon po sa isang piging ni Belshazzar na merong 1,000 na mga mahal na tao, yung kanyang mga asawa ron, yung kanyang mga mistress o yung kanyang mga kabit, ipinagamit ang mga kasangkapang ito na siya namang tumitipo yan sa atin, mga kapatid. Kaya naman, nang gamitin ang mga taong ito sa hindi maganda, ano ang nakita ni Belshazzar? Isang daliri, isang putol na kamay, na yung daliri ay sumusulat sa pader. Kaya nagugpong ang kanyang mga tuhod at nakalag ang kanyang mga balakang sa sobrang pagkatakot niya. At walang magawang makapagpaliwanag, kundi si Daniel na naging katiwala sa panahon ng kanyang amang si Nebuchadnezzar hanggang dumating si Cyrus ay nanduroon pa rin si Daniel. At hanggang sa panahong ito, mga kapatid, sabi si Belshazzar ay ipinaliwanag niya, hindi ka pa rin natuto sa karanasan ng iyong tatay na nabuhay na katulad ng hayop at ngayon ay ginawa mo pa rin ang mga kasangkapang ito ay para lamang sa Panginoon. Sabi niya, ito ang kahulugan ng panaginip. Many tekel uparsin. Tinimbang ka, ngunit ikaw ay nasampung ang kulang. At ang iyong kaharian ay babahagihin, ibibigay sa Medes at Persia. At yan ang nangyari at nung gabi na yon ay namatay siya, mga kapatid. Kaya tayo rin naman, bilang isang kasangkapan ng Diyos, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit kami ng mga leader, kaming mga pastor na nangangasiwa, kung minsan ay meron kaming pangungusap, hindi lang minsan, most of the times, ayaw namin kayong magamit kayo ng sanlibutan. Kasi sisukatin ng Diyos, tatakalin kami, dadaanin kami sa takalan kung paano kayo dadaan sa panukat ng Diyos. Masigit na kami ay dumadaan sa panukat ng Diyos.
maraming mga so-called Christian na mga ministers ng kanilang kongregasyon ay kanilang ipinapangalakal, lalo sa panahon ng eleksyon at maging sa kanilang mga pangangaral, ang kongregasyon ay ginagamit sa kung ano-anong business. At yan ay hindi ginagawa ng mga end-time believers, mga kapatid. Ang mga totoong mga mananampalataya ng huling kapanahonan ito, anuman ang mangyari, kailangang sabihan ng kongregasyon na sila ay mga vessels ng Panginoon, na kailangan sila ay maging sagrado lamang, ang kanilang buhay ay consecrated lamang para sa paggamit ng Panginoon. At kung kayo ay nagagamit ng sanlibutan, ano ang ginagawa namin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos? Nililinis po namin kayo. Na minsan ay hindi mapag-unawa ng mga mananampalataya at nagkakaroon pa ng pagkakabahabahagi upang palabasin ang mga pangangaral na ito ay masasakit para sa kanila. Hindi dapat ganito. Pero ang Biblia ang nagsasabi, mga kapatid, na kailangang kami ay mga bantay, na kung paano sa John chapter 21, sabi ng ating Panginoon kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. Sa baba niyan, sabi niya, feed my sheep. For the second time, ay tinanong ulit si Peter, sabi niya, Peter, do you love me? Ano ang sabi ng apostol na si Pedro? Yes, Lord. Feed my sheep. Sabi riyan. And then for the third time na tinanong ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, Peter, do you love me? Nainis na siya dahil ikatlong pagkakataon. Ano sabi sa kanya? Feed my sheep. Yung mga lamb o yung sheep, magkaiba po yan. Dahil yung lamb ay maliliit pa lang yan. Yung sheep ay maliliit pa lang. Yung lamb ay malalaki na po yun. Kaya sabi sa kanya, iniibig mo baga ako? Verse 16, pakitaas. Oo, Panginoon, nalalaman mo kita iniibig. At sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Pero yung unang talata, ang sabi riyan, alagaan mo ang aking mga kordero. Pati bata at matatandang tupa, mga kapatid, ay ipinagkatiwala sa mga manggagawa ng Diyos na mga maalagaan ito. Mga kapatid, kaya gumagamit ang mga tagapag-alaga ng tupa ng rod. Rod and staff, yung parang payong. Matigas ang ulo ng tupa, kinakalawit, dinadala sa kawan. Pagka sobrang tigas na, nilulumpo yun. Pinapalo yun para hindi na makalakad. At inilalagay yun sa kanyang balikat. At habang pasan-pasan niya yun, papunta sa green pasture, ibababa niya para yung tupa, mga kapatid, ay makapanginain at siya ay mabusog. Ganyan po ang relasyon ng tupa at ng pastor. Pag matigas ang ulo, hinahampas at nagpapakarga yung tupa. Ang sabi ni Brother Branham, walang pinakamaamong hayop kundi ang tupa. Isang araw sa kanyang pangangaso, nakita niya yung tupa ay nabigti ng tali, ng lubid o ng baging. At nang ito ay kanyang pansinin ay mahuhulog ang tupa, ang ginawa niya ay sinagip niya yung tupa at inilagay niya ito sa kanyang balikat at humilig ang tupa doon sa kanyang balikat habang pasan-pasan niya ito. Ganyan po ang mga tupa ng Panginoon. Bagamat napapalo sila ng kanilang pastor, kapag sila ay pinasana ng kanilang tupa ng Panginoon, hindi sila pumapalag, hindi katulad ng kambing. Mga kapatid, kaya yan ang nais na ipaunawa, yan ang description na ipinapahayag ng Biblia kung paanong ang ginagawang pag-ibig ng mga tagapag-alaga ng tupa, sapagkat ang mga tagapag-alagang ito ay mga caretaker lamang. Kami mga tagapag-alaga lamang na itinalaga. At meron kaming obligasyon na pakanin kayo ng meat in due season. Mga kapatid, pagkain na napapanahon, pagkain magdadala into rapturing faith, pagkain na maghahatid unto perfection. Dahil pagkatapos ng hugasan ang mundong ito ay nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan. Mga kapatid, kaya kinakailangang tubusin ng dugo ni Kristo at ng mga banal na tao.
ikalawang prosesong dinaanan ng earth na ito sa pamamagitan ng pagkabayubay ni Kristo doon sa krus at ng mga banal na tao, nilinis ang mundong ito. Pero hindi pa kumpleto dahil dalawang proseso pa lang ang naranasan ng earth. Ang anong proseso ang naranasan ng earth? Ang baptism in the time of Noah and sanctification or holiness in the time of Jesus Christ and the blood of the martyrs. At ang final ay ang Revelation chapter 6 verse 12. Yan po yung fervent heat na binabanggit sa ikalawang Phaedro chapter 2. Mga kapatid, ang sabi riyan, nagkaroon ng buksan ng ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Isipin nyo mga kapatid, isang napakalakas na lindol ng buksan ng sixth seal, ang ika-6 na tatak. Isipin mo na lamang na ang araw ay kasing itim ng buhok na maitim. Hindi yung buhok namin dahil kinukulayan lang ito. Sino pa maitim ang buhok dyan? Yung talagang kuwan. Ganun ang mangyayari sa araw. Katulad ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Gaya ng mga puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Alam mo ba yung isang bituin? Malaki pa yan sa planetang Earth. Alam nyo ba yun? Eh di pag may nahulog dito, ano mangyari dito? Hindi yan mga literal na mga bituin, mga kapatid ko. Dahil ito ay final judgment. Ang mga bituin na binabanggit dyan ay mababasa natin sa Revelation chapter 12. Puntahan natin at merong labanan doon sa langit. Verse 1, isang tanda na nakita isang babae na nararamta ng araw. Hindi yan si Maria, katulad ng unawa natin, na may picture si Maria na doon daw sa ilalim ng paa at doon sa kanyang ulo ay may putong ng 12 bituin at doon sa paa ay mayroong buwan at mayroong araw. Hindi po yan si Maria. Ang babaeng binabanggit dyan ay signify ng isang iglesia. Walang iba kundi ang bayang Israel. Bakit? Isang babae nararamta ng araw. Yan yung kaluwalhatian ni Kristo na idadamit naman para sa kanila. At yan naman ang idinadamit din sa atin. Kaluwalhatian ni Kristo, mga kapatid ko. At doon sa kanyang paa at sa kanyang ulo, sabi riyan, sa ilalim ng nararamta ng araw at ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano ang sumisimbolo ng buwan na nasa ilalim ng paa? For 1,600 years, ang bayang Israel ay lumalakad sa law of Moses. Yan ay simbolo niyan, buwan. Lumalakad siya riyan. At may putong ng 12 bituin, the 12 tribes of Israel. At siya ay nagdadalang tao at siya ay sumisigaw at nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ganyan po bago ipanganak ang isang tao. Ganyan bago ipanganak ang Israel. Ang isang babae, kayo mga nakaranas ng panganganak, napakahirap ng kalagayan na yan. Pero may binanggit si Pablo sa aklat ng Galatian na ako ay parang muli kong mararanasan kung paano kong ipapanganak kayong muli. Ganyan ang karanasan ng mga manggagawa ng Panginoon kung paano muling kailangang ipanganak ang iglesia. At itong babaeng ito na siya ay nagdadalang tao, sumisigaw, nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Alam niyo kung ano ang karanasan ng Israel? Sa panahon ni Hitler, ano ang nangyari in the time of Hitler? 6 million Jews sinunog sa gas chamber. Hindi lang basta sinunog sila, yung iba inasal ng buhay. Hinihaw sila ng buhay. Ganyan ang karanasan nila. Kaya ako, binabaybay ang mga bagay na ito at dinadaanan ko lamang ito. Ayaw kong makaranas tayo niyan pagdating sa Great Tribulation period. Mararanasan ang maiiwanan yan dito, mga kapatid. Hindi ko kayo tinatakot. Kundi yan ay mga ipinasulat, walang bahagi sa kaligtasan natin. Pero kailangan maghanda tayo na yan ay tipo at anino natin dahil tayo ay spiritual Israel. Kung sila ay natural Israel, na kanilang naranasan at muling mararanasan for the last time, kasama na ang mga foolish virgin dyan. Verse 3,
At ang ibang tanda na nakita ko sa langit ay narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo, 10 sungay, at sa kanyang diadema ay may 7, at sa kanyang ulo ay may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng bituin sa langit. Binanggit ko, nahulog ang mga bituin sa langit, hindi ba? Pero ang tanong ko sa inyo, sino yung binabanggit diyan na malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay? Sino yan? Walang iba kundi ang iglesia yan na anointed ng kaaway, ng demonyo. Kinaladkad ng kanyang buntot. Kaya siguro, alam nyo, yung demonyo, walang buntot yun. Diyan siguro nila kinuha na ang description ng demonyo yung may buntot. Walang buntot ang demonyo. Kahit wisikan mo ng holy water yan, hindi yan mapapasma. Spirit yun. Anong ibig sabihin nitong buntot na 3 bahagi ng mga bituin? Pag sinabing ikatlong buntot, ng kanyang buntot ay 3 bahagi ng mga bituin sa langit, 1/3 influensyado niya. Yung buntot is influence. Influensyado ni Lucifer, ni Satanas, ang 1/3 of angels, fallen angels, mga kapatid. At ano nangyari riyan? Inihagis siya dito sa lupa. Kaya yan yung final na mangyayari. Kaya nga, tayo ay kailangan natin magsipaghanda. In the final, yan yung final na yan. Pero tayo ay dapat mauna. Dahil ang 3 bahagi ng proseso natin ay ang baptism of the Holy Ghost. Bautismo ng banal na Espiritu Santo. Sila, bago sila makaranas ng bautismo ng banal na Espiritu Santo, dadaanas sila ng matinding kahirapan. Jeremiah 30 verse lang nawala sa akin. Jacob Strobel, mararanasan nila yung dakilang kapigatian. 30 verse, ano ba yun? 7 ba? Dakilang kapigatian. Mararanasan po nila yan. Kaya tayo rin naman ay makakaranas kung tayo ay maiiwanan. Hindi pa nangyari yung gulo na yan. Mga kapatid, puntahan natin ang Matthew chapter 24 para maikuhan ko lang. Yan, pakibaba mo nga muna yan, sis. Yan. Sige pa. 13, verse 7 ba? Yan, verse 7 niya. Sapagkat ang araw na yaon ay dakila, ano pat gaya ni yaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya ay maliligtas doon. Yan yung Jacob Strobel na mararanasan nila. Sobrang hirap po yan, mga kapatid. Kaya ayaw ko tayo ay makaranas dyan. Kaya ang pagsusumikap ng bawat isa sa atin, tayo inaring ganap na. Pero hindi ka dapat manatili sa pag-aaring ganap. Kailangan tayo ay makarating sa pamumuhay ng may kabanalan. At pagkatapos ay ang bautismo ng banal na Espiritu Santo. And then, kapag ikaw ay silyado na, bautismado ka na ng banal na Espiritu Santo, you are sealed until the day of your redemption. Ephesians chapter 4, verse 30. Ano ang sabi ni Pablo sa Ephesians 4:30? Grieve not the Holy Spirit na kayo, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Mga kapatid. Kaya sabi riyan, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panlilibak, maalis nawa, pati ang lahat ng masamang akala. Yan ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay nagkakaroon ng grievances sa buhay ng bawat mananampalataya. Remember na tayo ay stronghold ng kaaway. Kapatid. Tirahan ng kaaway. Kailangan maalis muna ang lahat ng mga yan upang ang Espiritu Santo ay tumira sa atin. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16? Hindi ba ganinyo nalalaman
na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Templo tayo ng ating Panginoon Diyos. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kung kayo mismo ang nais gumiba ng sarili ninyo, gigibain kayo ng Diyos. Paano nyo gigibain ang inyong sarili? Tayo ay nag-i-establish ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Ephesians, 1 Peter chapter 1 verse 5, yung faith, virtue, knowledge, kapag giniba mo yan, ginigiba mo ang iyong pananampalataya, ginigiba mo ang pundasyon ng iyong pananampalataya, ikaw mismo gigibain ka ng Diyos. Mga kapatid. Second Corinthians chapter 3 verse 16. Puntahan natin. Ano ang sabi riyan? 6:16. 6:16. Verse 14 muna. Sa verse 14 muna tayo. Huwag kayong makipamatok sa kabilan sa mga di nagsisisambalataya. Yan ang dahilan kung bakit doon sa loob ng templo na itinayo ni Solomon. Doon tayo pupunta mamaya. Binibigyan ko lang muna kayo ng background Yun ang dahilan na roon sa templo na itinayo ni Solomon, na dating ang templong ito ay movable, nandun ang mga kasangkapan ng Diyos, nanduroon ang Shekinah glory of God, o yung presensya ng Diyos, bumababa doon, na nagnasa si Haring David na ipagawa ng templo nang siya ay nanduroon na sa palasyo. Isipin ninyo si David, nasa palasyo siya. Pero nakikita niya yung templo ng Panginoon ay nananatili pa rin doon sa dinala nila ang galing sa lupang pangako nung sila ay naglalakbay sa ilang. May mga tao kapag mayaman na sila, hindi na iniisip na mabuo ang templo ng Diyos sa buhay nila. Kapag kompleto na sila, ganyan ang isang Kristiyano. Pero si David, a man after God's own heart, sabi niya, ipagtatayo ko ng templo ang Panginoon. Mababasa niyo yan sa 1 King chapter 3. Huwag niyo nang puntahan. Ipagtatayo ko ng templo ang Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw, David. You are a man of blood. Ikaw ay isang taong madugo ang iyong kamay. Dahil isa siyang sundalo siya. Sanay siya sa digma at marami siyang pinaslang. Sabi niya, hindi ikaw na ang iyong kamay nagbubo ng maraming dugo. Kundi sa iyong anak siya ang magtatayo ng templo. Gayon pa man ay inihanda ni David ang lahat ng mga kasangkapan para sa pagtatayo ng templo. Yan yung binanggit ko nung nakaraan na pinili, sabi niya, David, dumating si Gad na tagakita o yung propetang si Gad. David, mamili ka sa tatlong ito. Malilipol kayo sa ganito at wala rong papakinabangan, walang maganda ron. Ano ang sabi ni David? Mas pipiliin kong mahulog ako sa kamay ng Diyos kumpara sa kamay ng tao. At nagsisi ang Diyos dahil 7,000 ang sundalo ni David na pinatay ng anghel. Sabi ng Diyos, tama na, itigilan ninyo ang pagpatay. At ano ang ginawa ni David? Yung lugar na kung saan ay giikan ni Ornan, the Jebusite. Mga kapatid, sabi niya, Ornan, bibilhin ko ang lugar na ito upang ipagtayo ng templo ang aking Diyos. Ang sabi ni Ornan, mahal na hari, ibibigay ko na lamang po ito sa inyo. Ano ang sabi ni David? Walang paglilingkod sa Diyos na hindi ko babayaran. Lahat ng gagawin kong paglilingkod sa Diyos ay pagbabayaran ko. Ganyan dapat ang isang Kristiyano. Kapag tayo ay nais maglingkod sa Diyos, walang libre dito. Magbabayad kayo sa pamamagitan ng oras, ng lakas, kasama na yung salapi ninyo. Mamamasahe of course kayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy might. Yan ang unang utos na ibinigay sa atin. At kinumpleto ni David ang lahat ng makasangkapan sa pagtatayo ng templo. Nang dumating na ang kanyang anak, kumatok na sa kanyang puso
na kailangan niyang ipagtayo ng templo ang kanyang tatay, ang kanyang Diyos, na yun ay pinangarap ng kanyang tatay. Yan ay tipo naman ng ating Panginoong Kristo. Ang nagtayo ng templong espiritual ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng mga provisions. Kaya hindi tayo maaring lumapit kay Kristo sa sarili mong kaparaanan, maliban na ikaw ay ilapit ng Ama sa Kanya. Nabasa niyo ba yan, mga kapatid? Di ko lagi, paulit-ulit ko lang binabanggit ng mga talata, kaya sinasabi ko na lamang. I-recall niyo na lang kung anong talata yan sa aklat ng Biblia. Nasabi ni Kristo, hindi kayo makakalapit sa Ama, maliban na ilapit kayo. Hindi kayo makakalapit sa akin, maliban na ilapit kayo ng Ama. Ang Diyos ay nagbibigay kay Kristo upang tayo'y maging kasangkapan sa templong yan, mga kapatid. At lahat ng mga kasangkapang yan ay pinanday, inayos, upang ihulma paglagay doon. Habang ginagawa ni Solomon ang templong ito, sa loob lamang ng 7 taon, tapos ang templo. At sa loob ng 7 iglesia ng kapanahunan, tapos ang spiritual temple para sa Gentile, mga kapatid ko. Kaya magtatapos na sa ating huling panahon ang spiritual temple of God, and then babalik na sa bayang Israel. Ano ang ating anong uri ng paglilingkod ang nais nating ibigay sa ating Panginoon? Napatapos na, malapit na magsarado. Mga kapatid, makikipagpunyagi pa ba tayo sa Diyos? Hindi kailanman tayo mananalo sa Diyos. Tandaan ninyo. Kung meron mang pagpupunyagi sa Diyos, katulad ng pagpupunyagi ni Jacob, na ang sabi niya, nung maglaban sila ng anghel ng Panginoon sa Mount Peniel, ano sabi niya? Sabi nung anghel, let him go. Bitawan mo ako. Ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binabasbasan. Kaya nung mag-uumaga na, napilitan ang anghel ng Panginoon na ibasbasan si Jacob. At ang sabi sa kanya, simula ngayon, hindi na Jacob ang iyong pangalan. Ang tatawag na sa iyo, ang itatawag sa iyo, ang magiging pangalan mo, ay prinsipe ng Diyos. Israel, the Prince of God. Pinalitan ang kanyang pangalan. Ano ang pakikipagbuno na naranasan ni Israel o ni Jacob? Pilay. Pilay siya, at sabi ng Biblia, yung buong buhay ni Israel, ang kanyang paglakad ay paika-ika na lamang. Dahil pilay siya. Tanong ko sa inyo, may napilay na ba sa atin dito? May napilay na ba sa masasakit na salita ng ating Panginoon? Espiritual. Pero lumalayo sa presensya ng Panginoon. Si Jacob ay hindi ganun. Hanggat hindi natin kinakamtan ang bautismo ng banal na Espiritu Santo, hindi tayo dapat tumigil. Kailangan makamtan natin ang banal na Espiritu Santo, ang pahid, ang bautismo. Kailangan ang Panginoong Jesucristo ay sa puso natin, tumahan sa puso natin. Pastor, isa lang si Kristo, kung tayo ay 20 tayo tumahan dito, ilan ba si Kristo? Ang pagtahan ni Kristo ay hindi literal. Ang pagtahan ni Kristo ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung kabuuan ng mensahe, kabuuan ng salita, kailangan na sa puso natin yan. Mga kapatid, yan ang pagtira ng ating Panginoon Diyos sa atin. Yan ang pananahan ni Kristo. Kaya ang sabi niya, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Anong ibig sabihin ni Kristo, ni Pablo? Sa Israel, 2 baka ang naghihila ng araro. Habang nag-aararo ang magsasaka, 2 baka ang humihila rito. At hindi pwede yung isa ay kalabaw.
Hindi pwede yung nasa kanan ay kalabaw at nasa kaliwa ay baka. Mas malakas ang kalabaw. Pero pag mainit ang panahon ay hindi tumatagal ang kalabaw. Mas matatag at malakas ang baka. Hindi rin pwedeng kabayo. Sisipain niya yung baka na kapartner niya sa paghila. Kailangan ay parehas baka ang naghihila. Bakit kaya baka? Mga kapatid, hindi ba ang baka is a calf, calf na sumisimbolo ng espiritu ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Book of Matthew chapter 28 o 18, ano sabi riyan? 19. Come unto me that ye are heavy and laden, and I will give you rest. And take my yoke upon you, and learn of me, because I am meek and lowly. Pasanin ninyo ang inyong pamatok, sabi niya, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo. Dalawang pamatok ang pinapasan mo. Pamatok mo at ang pamatok ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi ka pinabayaan ni Kristo, kasama ka ni Kristo na hinihila ang pamatok na yan. Hindi ka pwedeng humihila ng pamatok, yung isang pamatok ay ang humihila, ay ang sanlibutan. Ano yung pamatok? Sa probinsya, ang tawag namin paod. Paod sa atin, yung nandirito. Ay, hindi kayo nakaranas na mag-alaga ng kalabaw eh. Yung dito yun, paod yun. Ginagamit namin yun sa pag-aararo, nando sa pasong o liig ng kalabaw. Hindi po pwedeng humihila ka ng pamatok ni Kristo, tapos ang kabila, pamatok ng kaaway. Hindi pwede yun. Kailangan kayo, si Kristo at ikaw ang magkasama sa paghila ng pamatok na ito. Sa gayon, magiging magaan. Sabi riyan, mga kapatid, yan ba yung kanina? Ayan, sabi riyan, no? Pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo. Sabi riyan, at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Pagod na ang kaluluwa natin. Kung tayo ay na kay Kristo na, makakasumpong na tayo ng kapahingahan. At yung pamatok na yan, hindi bakal. Dahil ang pamatok na gamit nila ay kahoy. Ang sabi ni Jeremias, 70 taon ang subjugation ng bayang Israel sa Babylonian. Anong ginawa ng isang propetang si Sedekaya? Kinuha niya at binali niya yung pamatok. Hindi. 2 taon lang kaming masasakop ng Babylon. Papalayain kami ng Diyos. Bumalik bumalik ngayon si Jeremiah, dala-dala niya ay bakal na pamatok, baliin mo, Sedekaya, kung kaya mo pambaliin yan. Kaya ano ang sabi riyan? Verse 30, sapagkat malambot ang aking pamatok. Magaan lang yan, malambot lang yan. At magaan ang aking pasan. Hindi nakakakuba. Pero ang pamatok ng kaaway, yan ang magdadala sa iyo ng pagkakuba, mga kapatid. Bakit bumibigat ang ating pamatok? Kasi nagkakarga tayo. Hebrew chapter 12. Ano sabi ng apostol na si Pablo? Tanggalin ninyo yan na nagpapahirap sa inyo. Tingnan nyo. Kaya tiyamang nakukubgob tayo na makapal ng bilang ng mga saksi. Sino yung cloud of witnesses? Unang-una ay ang heroes of faith. Pangalawa, yung mga taong nandirito sa sanlibutan, sila ay cloud of witnesses. Mga bilang sila ng mga saksi. Tinitingnan ang nasa isang competition ka, tumatakbo ka. At tinitingnan nila ang iyong pagtakbo. Di ba hinahangaan yung mga ibang tumatakbo? Minsan tinalakay ko na rito yung negro na pinapatakbo siya, i-represent niya yung kanyang bansa. Na araw ng linggo, sabi niya, hindi ako tatakbo ng araw ng linggo kasi magsisimba ko. Sabi niya, kailangan mong tumakbo ng 100-meter dash, doon siya magaling. Hindi po. Ang kasunod mong tatakbuhan, 1,000 na, 1 kilometer yun, okay lang. Alam mo, nag-champion pa rin yun. Nalimutan ko na yung tao na yun eh. Nag-champion siya. Pero bago siya tumakbo, katakot-takot na pang-alipusta ang dinanas niya sa mga puti dahil sa panahon na yan, ay umiiral ang tinatawag na racial discrimination.
Sa kanilang paliligo, hindi pwedeng sumabay ang itim sa mga puti. Sasabihin lang, dyan muna kayo. At pagkatapos maligo yung mga puti, ano sasabihin niya yan? Sige, kuskus na ninyo yung mga libag namin sa inyo. Ganun sila. Pero yung negrong ito, nagawa niya. Alam mo kung sino ang mga, nung tatakbo na siya, alam niyo kung sino yung mga audience niya? Sina Adolf Hitler lang naman. At nakilala siya. Simula noon, ang race ng mga black people, mga colored people, ay kinilala na. Unti-unti silang tumaas. Pero hindi biro ang pangungutyang dinaanan niya. Ganon din tayo. Kaya nga, merong makapal na bilang ng mga saksi. Tinitingnan tayo. Pero sabi riyan, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Set before us. Ano yan? Ano yung, pakilagay mo nga sa English. Hebrew chapter 11, 12 verse 1 ng English. Wherefore seeing we also are compassed about with a great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. Yung bigat, itabi nyo yan. Ano yung bigat na yan? And the sin which that so easily beset us. Balik sa Tagalog. Yung kabigatan, ano yung mabigat na yan? Walang iba kundi kasalanang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Hindi ka pwedeng sumali sa karera, sa marathon, maging yan ay 100-meter dash o 1,000-meter dash, kung meron kang pasampasang kalahating sakong buhangin. Hindi pwede yon. Hindi ka mananalo. Kahit pa ikaw ay pinakamalakas, kahit ikaw ay pinakamagaling na mananakbo, mabilis kang manakbo, pero kung meron kang pasan-pasan, mauunahan ka ng mabagal pero walang daladalang kabigatan. Mga kapatid, kaya sabi ni Pablo, itabi ninyo yan, ihiwalay ninyo yan, yung kasalanang pumipigil sa atin. Bakit? Dapat sa pagtakbo kasama si Kristo. Isaiah 59 verse 1 and 2. Ito yung nagpahiwalay. Isaiah 59 verse 2. Ang sabi riyan, narito, verse 1 muna, ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi. Hindi umiksi. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ay para, ang kamay niya hindi tumulong. Nais ng Diyos na laging tumulong, ni hindi makapagligtas, ni hindi man humina ang kanyang pandinig na di makarinig. Hindi kagaya natin, humihingi na ng tulong yung kapwa. Hindi ko narinig kahit narinig. Amen. Pahingi nga nung baso, at ako ay iinom ng tubig. Sister Maika, pakuha nga ng baso. Tuloy pa rin ng kanyang cellphone. Sister Maika, ay pasensya na po, hindi ko narinig. Parang narinig naman, hindi ba? Parang gano'n ang type. Hindi, type lang yun, huwag kang kumuha. Hindi. Type lang yun. Baka nagkukwento lang ako. Ganun ang kalagayan. Hindi ang Diyos ay, sa iyong pagtawag ay hindi tayo naririnig ng Diyos. Kaya tayo ay hindi dinirinig ng Diyos dahil dito sa verse 2, kundi pinaghiwalay ng inyong kasamaan, kayo at ng inyong Diyos, ang inyong mga kasalanan, na siyang nagpakubli ng kanyang mukha upang siya'y huwag makinig. Kaya hindi marinig ang ating tinig. Kaya kahit anong dalangin mo, para bagang, hindi pa yata nakarating din sa kisame na ring church Dahil po yun doon sa kasalanan natin. Mga kapatid. Kaya ano ang sabi ng James chapter 2 o chapter 3? The prayer of the righteous man is availeth much. Katulad nino ng propetang si Elijah. Si Elias, nagkaroon ng 3 taon at kalahating walang pag-ulan. Pero nung siya'y manalangin, pumatak ang ulan. Yung bata na anak ng Sarephat woman, namatay. Pero dinapaan niya ito, ipinanumbalik ng Diyos ang buhay ng bata na yun. 7 beses na gumana ang anointing ni Elijah. Mga kapatid, 7 beses. Kaya hiningi ni Eliseo, sabi niya, humingi ka sa akin kung anong gusto mo.
double portion of your anointing. Kaya 14 miracles ang ginawa ni Eliseo at ang final, buto na lamang niya, nagawang mabuhay pa rin nung madaiti sa kanya. Tayo bilang nobya ng ating Panginoon, double portion of anointing ang tinanggap natin kay Kristo. Pag nadaiti ang sanlibutan sa iyo, ang mga kaibigan mo, dapat magkaroon sila ng buhay. Hindi ka dapat nakikipamatok, pakibalikan mo yon. Kaya kung tayo hindi nakikipamatok sa hindi natin kapanampalataya, ang mga tao, kahit ikaw, hindi ko sinabing 2 Corinthians 3:14. 2 Corinthians 3:14. Kung tayo ay nakikisalamuha sa mga sanlibutan, mga kaibigan nating unbeliever, hindi tayo dapat ma-impluwensya nila. Mga kapatid, 6:14. Tayo ang nag-i-influensya sa kanila. Pero pagkasama na natin ang sanlibutan ng mga kaibigan natin, minsan, kung ano yung galaw nila, nagiging galaw na rin natin. Amen? Hindi lang minsan, nabubuhay yung serpentine nature nyo sa pagkatao nyo. Agree ba kayo dyan? Mga kabataan, pag sumakay kayo ng jeep kahit matatanda, na tumutugtog yung mga patok dyan na kung makipagkarera ni kamatayan, na halos yung kalulumoy parang hihiwalay na sa pagkatao mo, tapos ang tugtog ay yung makasanlibutan, mapapansin ninyo yung baan nyo gumaganyan. Tumutunog, parang sumasabay na rin kayo. May spirit kasi yung kanta. Agree ba kayo dyan? May spirit yun. Pero pagkaawitan na rito sa Panginoon, dapat lahat ma-influensya tayo. Alam nyo, pag halimbawa umaawit na si brother, nasa si brother Miko? Nawala na yung mga awit natin. Asa na? Umalis ka na. Yung mga awit natin, pag lahat tayo ay umawit ng masaya, pati yung song leader, ma-influensya yan. Kung hindi siya muna makapag-influensya, tayo muna mag-influensya. Magbabago ang atmosphere ng gawain, mga kapatid. Parang kaunti lang tayo. Huwag mo isipin yun. Dahil dalawa lang si Eliseo at saka si Gehazi, nang sila ay nasa isang umaga na makikipagdigma sila. Sabi niya, patay na tayo rito, tapos na. Ano sabi ni Eliseo? Lord, buksan mo po ang paningin ng tao ito. At nang buksan, legions of angels na nagbabagang tabak ang daladala. So ganun din tayo, mga kapatid. Kaya huwag kayong makipamatok ng kabila sa mga hindi mananampalataya. Ano ibig sabihin yan? Kahit na dito sa loob ng church, kung inaakala nyo kayo'y mananampalataya, kung ang usapan ninyo ay makasanlibutan na, humiwalay na kayo dyan. Sawayin ninyo ang mga nangungusap ng hindi makadiyos, kundi makamundong bagay. Sawayin na yan. Anong pakikisama? Mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Genesis 1 pa lang, hiniwalay na ng Diyos ang liwanag at ang dilim eh. Diyos mismo ang naggumawa ng kautusan na yan. Diyos mismo ang unang-unang tumupad na paghiwalayin ang liwanag at ang dilim. Hindi pwede magsama yung dalawa na yan. Maghihiwalay ang liwanag at ang dilim. Hindi pwede magsama ang good at saka bad. Hindi pwede yon. Mas malakas ang impluensya ng masama kumpara sa mabuti. Na-impluensyahan sa Genesis chapter 6 ang mga anak ng Diyos, ng mga anak ng tao. Kaya pinahihiwalay tayo dyan. Verse 15, anong pakikisama, anong pakikipagkasundo ni Kristo kay Belial? Sino si Belial? Diyos-Diyosan yan. O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Verse 16, anong pagkakaisa mayroon sa templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos. At sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, pag binasa mo yung Revelation chapter 22, ano ang kalagayan ng Revelation chapter 22? Wala nang araw doon. Wala nang buwan, kasi yung Diyos na ang lumiliwanag at ang templo ng Diyos ay walang iba kundi tayo na.
Ano sabi ng verse 17? Separate. Magsihiwalay kayo sa kanila. Magsialis kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Alam nyo, sa Israel, sa matandang tipan, sa panahon ng Old Testament, pag merong namatay at sila ay naglibing ng patay o nakahipo ng patay, ihiwalay sila sa maghapon na yun. Kailangan paliguan sila dahil itinuturing ng bayang Israel, dahil yun ang turing ng Diyos, sila po ay marumi. Yan ang tingin ng Diyos sa atin. Ano mang bagay na hawakan nating marumi, sa harapan ng Diyos, patay tayo. Marumi ka. Kaya sabi riyan, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Ang karumihan ng sanlibutan ito, pag hinipo mo yan, ibig sabihin, pinanghawakan mo yan, iningatan mo yan sa harapan ng Diyos, ikaw ay marumi. Inihihiwala yan. Katulad ng isang kitungin, pag ikaw ay may kitong sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, sa panahon ng matandang tipan, ang mga kitungin, nasa ilabas ng bayan yan. Kung papasok man sila sa kabayanan, dahil mayroon silang pribilehiyo na pumasok sa kabayanan, wala silang gagawin kundi magsisigaw. Doon pa lang sa gate, sasabihin nila, unclean, unclean, unclean. Marumi, marumi, marumi. At ang mga tao, kanya-kanyang takbuhan, ligpit nila yung mga paninda nila sa kalsada, yung iba yung maiwanan at pupulutin na lamang ng mga taong ito na may mga kiton, maaari iwan na lang yung bayad nila ron. Ganon sila pinanindirihan ng ating Panginoon. Ng mga tao, ganon sila pinandidirihan. Ang mga taong kitungin. Isipin mo na lamang kung paano ang mga kitungin na itinapon sa Palawan. Alam nyo, ang Palawan nun, yung kulyon, tapunan ng mga kitungin ng araw yan. Alam nyo yung ketong, unti-unting naagnas yung mga daliri. Ha? Kaya yung mga naunang mga nangaral dyan, naghatid ng balita ng end time message, talagang halos daw bumabaliktad yung kanilang sikmura. Pero kailangan nilang ipakita dahil yung magsiserve sa iyo ng pagka-insist, sinabawan na isda na naaagnas na yung daliri. Sige nga, kaya mong kainin? Magsiserve? Natitingnan ka kung magbabago yung countenance mo? Nakatulad ng dapat kalmado ka, katulad nung niluluto ni Sister Christine na pag humigop kay sarap na sarap ka? Kailangan ganun pa rin na yung naghatid ng pagkain sa iyo ay putol na yung daliri, wala na yung isang tainga at yung ilong ay naagnas na. Kaya mong kumain ng ganon? Na hindi ka mandidiri sa kinakain mo? Na hindi magbabago na para bagang, sarap naman ito. Pero pagsubok lang pala yun, at yan ay kininto sa amin ni Pastor Well, nung nabubuhay pa siya. Hindi ka naman pala hahahinan nila ng ganun. Titestingin ka lang kung tunay ka talaga na hindi nandidiri sa kanila. Kasi maramdamin ang mga ganyan. Mga kapatid, isipin mo na lang yun, na yung kasamahan mo ay may sakit na ketong. Tuwan-tuwa ka pa, umaakbay ka pa, nahahawa ka. Ganyan ang nangyari kay Miriam. 7 araw silang na-quarantine, nagkaroon ng ketong. Magkaroon ng kasalanan. Kaya pinahihiwalay tayo sa mga makasalanan. Mahahawa ka ron. Mga kapatid, isipin mo na lamang yan. Kakain ka tapos ganun. Di mo matitiis yun. Kung mahina-hina sikmura mo. Ewan ko lang kung baka hindi mo na manguya yun. Lunok ka na, pikit mata, lunok. Pero, kaya nga, sabi ng Biblia, magsihiwalay kayo sa kanila. Kaya ang nais ng Diyos, kung paano yung Israel na itinayo ng Diyos, bumagsak ang templong ito at ibinangon muli ang templo sa panahon ng governor na si Zerubbabel. At tayo ay isang templo ng ating Panginoon. Nasira tayo, pero ibinangon tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang tipo, si Zerubbabel ay tipo. Siya ay nagre-represent sa panahon nila na sa isang makatotohanang darating. Anino lang siya, pero merong realidad.
Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na itatayo ang spiritual temple na nasira ng kaaway. At nang itanayo ang templong ito, basahin natin sa Matthew chapter 5. Ito ang nais ng ating Panginoon. Verse 14. Ye are the light of the world. A city that set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under the vessel, but on the candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Ano sabi riyan? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Isang bayang natatayo sa ibabaw ng isang bundok na hindi na itatago. Ang Israel o yung templo ng Israel ay nakatayo doon sa sentro, sa bundok ng Muraya o Zion. Nanduro ng templong itinayo ni Solomon. At pinagmamasdan ng mga tao pag tinamaan ng araw, nagre-reflect ang liwanag ng araw dahil ito ay overlaid with gold, nababalot ng ginto yan. At ang mga kasangkapan doon ay ginto. Lahat ng kasangkapan halos ay ginto. Pinagmamasdan ng mga tao. Sabi na, napakaganda ng templong ito. Pero nang magiba yung templong ito, naging kakutsaan ng templo na yan. Anong nangyari sa templo na yan? Anong sabi ng mga tao? Pinabayaan kasi nila yung kanilang Diyos, kaya ibinigay sila sa kaaway. Tayo'y templo ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi riyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ang nais ng Diyos, hindi tayo sa mababa. Initinataas tayo sa isang mataas na kalagayan. Sabi riyan, isang bayan na natatayo, tayo ay bayan ng Diyos. Na itatayo sa isang bundok na hindi maitatago. Puntahan natin ang Matthew chapter 17. Tingnan po ninyo na ang ating Panginoong Kristo ay na siyang ipinapakita yung kaluwalhati ang ating kakamtin. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into the high mountain apart. Anong ginawa? Dinala raw sa isang mataas na bundok. In verse 2, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Siya ang inyong pakinggan, dahil siya ang aking sinisintang anak na lubos kong kinalulugdan. Itinaas sa isang pedestal na kalagayan ng ating Panginoon. Mataas na kalagayan. Bakit? That is adoption. Pagkupkup. Yan ang ating karanasan. Pagkupkup. Galatians chapter 4. Verse 1. That the heir, now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Tayo'y tagapagmana, pero wala tayong ipinagkaiba sa mga alipin, bagamat Panginoon ang lahat. Yan ang kalagayan natin, but is under tutors and governor until the time appointed of the Father. Nasaan na tayo? Nasa ilalim ng tagapag-ampon. Ang mga anak ay inaampun ng magulang. Yun ang customary nila noon. Pero pagkatapos na siya ay dumaan sa tutors and governor, nakapasa siya sa training, sa pag-aaral, kukuha ng stage, papagawa ng stage, at doon idideklara ng kanyang tatay, simula sa araw na ito na ang inyong pakikinggan, siya magpapatakbo ng aking business. Hindi na ako makikialam. Ganyan ang nais ng Diyos sa atin. Itinataas tayo sa isang mataas na kalalagyan.
Sa verse 3, ano sabi ng verse 3? Even so we, when we are children, we're in bondage under the elements of the Word. Alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Noong tayo ay bata pa, sakop tayo sa pagkaalipin. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ano nangyari sa atin? Tinubos na tayo ngayon. Matured ka na, tapos na, anak ka na, pwede ka nang tumawag ng Abba Father. Mga kapatid, verse 6. Yan. Ano ang sabi riyan? Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Father. Hindi ka na alipin, kundi anak ka na. At kung ikaw ay anak, tagapagmana ka na sa pamamagitan ng Diyos. Adoption. Tapos na, after ng baptism. Nasa tutors and governor tayo, tinuturuan tayo. Sino ang nagtuturo sa atin? Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Tinuturuan ka ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tinuturuan ka sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Tinuturuan ka ng Espiritu Santo, iba-ibang sirkonstansya. Minsan ay maganda, minsan ay hindi maganda. Minsan ay mabuti, minsan ay hindi mabuti. Minsan ay masama, minsan naman ay hindi naman masama. Pero ang sabi ng Roman 8:28, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Amen? Mali. Roman 8:28. Ayan. Sa English, at nalalaman natin, pakilagay sa English, all things are good together, dahil ang binanggit ko kanina ay John 3:16. Nagiging ulyani na ako. Ang sabi riyan, and we know that all things, pag sinabing all things, lahat ng bagay, kahit mabuti, kahit hindi mabuti, kahit masama, kahit ano pa man yan, all things, ano raw? Work together for good to them that love God. Lahat ay mabuti, mga kapatid. Saan? Sa nagsisiibig sa Diyos. To them who are called according to His purpose. Ayon sa pagkatawag, pakitagalog na. Ang sabi niyan, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay nagkakalakip sa gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay yaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Sino raw ang tumawag sa atin? Ang Diyos, ayon sa kanyang nasa. Kailan ka tinawag? Before the foundation of the world. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala. Taas nga. Kailan ka nakilala? Bago ka pa lamang. Hindi ka pa ipinapanganak, nakilala ka na ng Diyos. Alam na ng Diyos na ikaw ay masama at magiging mabuti ka. Alam ng Diyos na ikaw ay mabuti, pero bandang huli, magiging salbahe ka rin. Alam ng Diyos yan. Walang hindi nalalaman ang Diyos. Mga kapatid, dahil siya ay omnipotent God. Kahit nga yung bilang ng buhok mo, alam ng Diyos eh. Mga kapatid eh. Alam ng Diyos na sa araw na ito, uupo ka dyan sa upuan na yan at magsisimba ka. Walang aksidente sa Diyos. Lahat alam niya. Sabi ng Biblia. Kaya sabi ng verse 29, sapagkat yaong mga unay, nang una pa ay kanyang nakilala. Nakilala ka na ng Diyos. Itinalaga naman niya. Predestiny ka na. Predestinado ka na na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Itinalaga ka na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Before the foundation of the world, Ephesians 1:13.
Ano sabi riyan? In whom ye also trusted after ye heard the word of truth. Ano sabi niya? Kayo rin naman pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo ay magsisampalataya. Nagsisampalataya na ba kayo? Amen! Mag-amen kayo. Kung hindi pa kayo sumasampalataya, hindi nga kayo mag-amen. In whom ye also trusted after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, ye are sealed with the Holy Spirit of promise. Simula raw ng kayo ay magsisampalataya, kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Mga kapatid. In verse 14, na siyang patutuo naman sa atin. Na siya, which is the earnest of our inheritance. Pauna, mga kapatid. Meron ka ng pauna, mga kapatid. Kaya sa Ephesians 1:4, ano sabi rito? Sa Ephesians chapter 1 verse 4, according He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, kailan? Bago pa pala itinatag ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos. Upang tayo'y maging banal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya doon tayo dinadala ng ating Panginoon. Na-marred ang image ng Diyos sa atin Nawala yung imahe sa atin. Kaya pinadala si Kristo as a pattern. Balikan mo ulit yung Romans chapter 8, verse 29 up to 30. Ano sabi rito? For whom He did foreknow. Nalalaman ng Diyos yan. Verse 29. He also did predestinate. Itinalaga ka niya. Tinawag ka rin naman. Predestinado ka na. And then, to be conformed, the image of His Son, that He might be the firstborn among the brethren. And verse 30, moreover, whom He did predestinate, then He also called. Yung mga itinalaga niya, tinawag din naman. At nung tinawag niya, you are justified. Inaring ganap ka. In whom justified, them He also glorified. Luluwalhatiin tayo ng ating Panginoon. Kung paanong niluwalhati si Kristo ng kanyang Ama, ang sabi niya, luwalhatiin mo uli ako upang ako naman ay luwalhatiin din nila. Ganon din tayo, Ama, luwalhatiin mo po kami upang luwalhatiin din naman nila kami. Ano sabi ng Diyos? Niluwalhati na kita at ngayon, luluwalhatiin din muli kita. Yan po ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, ano ang inyong pinag-aalala pa? Meron ba tayong dapat alalahanin na tayo from the beginning ay tinalaga tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, inaring ganap tayo ng Diyos, at niluwalhati tayo ng Diyos? Ano ang dapat nating ipag-alala? Ano ang payo ng apostol na si Pablo? Ano ang admonish niya sa mga mananampalataya ng Roman? Verse 31. What shall we then say to these things? Ano ba ang pwede nating sabihin sa mga bagay na ito? Ano ang sabi niya? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Di ba yan ang pangako ng Diyos kay Abraham? Abraham, get thee out of thy country. I will bless them that bless you, and curse them that curse you. Kaya kung ang isa ay anak ng Diyos, huwag mong sumpahin. Dahil sa oras na sinumpa mo siya, isusumpa ka ng Diyos. Mga kapatid. Dahil hindi tayo tinawag sa pagsumpa. Sabi ng Biblia, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang kalaban natin? Yan ay karanasan ng hari ng Israel. Walang iba kundi si Haring David. Mga kapatid. Hindi niya ginawang sumpain ang kanyang biyanan na ang buong buhay ay hinanap lang siya para siya ipatayin. Hanggang isang araw ibinigay ng Diyos. Tinastas niya ang laylayan at siya ay umalis. At nung nasa kabilang bundok, siya ay sumigaw,
Mahal na Haring Saul, pagmasdan mo ang iyong damit. At nung tingnan niya, natastas na ang laylayan. At ang sigaw ni Haring Saul, David, you are greater than I. Masigit ang kaluwalhatian mo, ang kabanalan mo sa akin. Na bagamat ibinigay na ng Diyos upang kitlin mo ang buhay ko, hindi mo ginawa sa akin ang mga bagay na yan. Ano ang sabi ni David sa kanyang biyanan na si Haring si Saul? Paano ko sasaktan ang pinahira ng Diyos? Touch not my anointed. Yan ang sabi niya. Di ba may sinulat si Jose Rizal? Ano yung sinulat ni Jose Rizal? Mga kabataan, kung kayo nag-aral at hindi kayo school bukol, ano yon? Ha? Noli Di Castro? Noli mi tangere. That's not my anointed. Huwag mo akong salingin. Yan ang ibig sabihin niyan. Verse 32, malapit tayo magtapos. He that spared not his own son, but delivered him up for us to all. Hindi nga niya pinagkait yung kanyang bugtong na anak, ibinigay niya sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Hindi niya ipinagkait yung kanyang sariling anak. Mga kapatid, kaya sa Biblia, maraming mga type-insyado, mga anino, na hindi nila ipinagkait yung kanilang anak. Sino yung isang nangako sa Diyos na pag kami na nagumpay, ibibigay ko ang aking anak bilang handog na susunugin? Sino? Si Jephthah, yung anak niyang babae. Naglingkod sa templo yung bata. Kaya walang lahi na si Jephthah. Hindi naman siya handog na susunugin, hindi naman tinatanggap ng high priest ang human sacrifice. Mga kapatid. Sino pa? Baog si Hana. Nanalangin si Hana, Lord, pag nanganak ako, ihahandog ko sa inyong anak ko. At ipinanganak, poging-poging bata. Siguro kung sa atin, hindi ko na ibibigay ito, poging ito eh. O pagkatapos ihiwalay sa kanyang dede, pwede na yung bata. Anong ginawa niya doon sa kanyang anak? High priest Eli, ito na po yung aking anak na si Samuel. Ihandog ko po ito sa Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang anak. Mga kapatid. Sino pa? Baog yung asawa ni Manoah. Pinangakuan ng anghel ng Panginoon, babalikan kita, manganganak yung asawa mo sa darating na panahon. Nung ipinanganak, tandaan mo lamang, huwag mong painumin ng alak yan, ha? Bawal yan. At higit sa lahat, huwag mong dadalhin yan sa barbershop para putulan ng buhok. Sino yun? Si Samson. Mga kapatid, ibinigay nila yung kanilang mga anak. Tayo kaya ba natin ibigay yung mga anak natin para sa Panginoon? O hinahayaan lang natin mga anak natin? O pag yung mga anak natin, si pastor kasi lagi nila ako nasisirmo na, lagi akong pinapatamaan. O di huwag ka nang umatin. Ganyan ba tayo? O anumang bagay na tinamasa natin sa Panginoon, na ipinangako natin, Lord, yung lakas ko po. Di ba pag nagkasakit ang isang tao, Lord, buhayin mo pa po ako, minsan pa po. Talagang maglilingkod na ako ng buong puso. Pero pag maglilingkod, okay naman. Pero bandang huli, makakalimot ulit. Hanggang magkakasakit ulit. Marami akong naging nakaranas ng ganyan. Nakikita ko. Di ba, Sister LB, nakaranas ka ng ganyan, ano? Kahit ako, hindi ako ipokritong tao. Nung pakiramdam ko'y mamamatay na ako. Lord, bigyan mo pa po ako ng lakas. Kung may kulang pa sa aking paglilingkod, pupunuin ko po. Kung halimbawa, nangako ka sa Diyos, Lord, makasurvive lang ako, maglilingkod pa po ako. Nung makasurvive na, joke only? Ganon? Sa lahat ng ating binitawan sa Panginoon, ipagsusulit natin yan. Kaya ang sinabi ng Aklat ng Kawikaan, huwag kayong magmadali sa paghingi ng panata sa Diyos dahil ipagsusulit niya. At dahil sa ginawa ni Jephthah, iniyakan niya yun. Umiyak talaga siya. Kaya anuman bagay na ating ipinangako sa Diyos,
kailangan po nating tuparin ito, mga kapatid. Lahat yan. Kaya kayo, lahat tayo, nung tinanggap natin na tayo ibinautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, pumirma ka ng isang kasunduan. At kung kayo ay madidimanda, kung tayo ay madidimanda ng breach of contract, yung pagtalima sa kautusan, mga kapatid, matagal na tayong nasilya elektrika sa dami ng kasalanan natin. Pero salamat sa Panginoon dahil merong tagapamagitan, ang taong si Kristo Jesus. Siya yung abogado natin sa lahat ng ating nagagawang pagkakamali. Kasi sa batas, kailangan alam mo yan, dahil may mga naka-stipulate na maliliit na batas doon, na minsan ay hindi pinapahalagahan. Kailangan ito, humuha ka ng isang hulugang gamit. Pagkalipas ng 6 na buwan, kailangan babawin na namin kung hindi nakalipas niya. 3 buwan pa lang, binawi mo na. Hindi mo ba nabasa na 3 sunod-sunod mo hindi nabayaran? Hindi ko napansin, maliit lang yan, pero pinirmahan mo yun. Ang Biblia ay punong-puno ng instruction ng Panginoon. Kaya basahin nyo yan. Aralin nyo, pag-aralan nyo. Dahil nakapaloob dyan, mga kapatid, ang batas ng Diyos na ating pinirmahan nang tayo naman ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tinanggap natin ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ang nagpapaalaala sa atin. Habang binabasa, ito pala. Kaya nung nagkamali naman tayo, dumadalangin tayo sa ating Panginoong Jesucristo na pinamamagitan naman sa Kanyang Ama ang ating mga kasalanan. At isang araw ay namatay si John. At nandun na siya sa langit at tinanong siya, ano ang ginawa mo sa lupa nung ikaw ay nabubuhay dyan? Ako po ay nag-evangelize, ako ay na ganito. Ikaw ay makasalanan ba? Opo, may mga kasalanan po ako. Wala nga yung pangalan mo rito. Ngayon pa man ay pwede kang umapila doon sa puting luklukan ng trono. Sa great white throne ng judgment. At doon siya ay umapila. At nung nakatayo na siya ron, natatakot, sabi niya, nung magsalita na yung natatakot siya, nanginginig siya. Sabi niya, wala ang iyong pangalan dito sa trono, sa listahang ito. Wala. Tapos sabi niya, biglang narinig niya yung tinig ng anak na pinakamalamyang tinig, talagang nag-comfort na tinig sa kanya. Sabi niya, Ama, nung siya ay nasa lupa, nangaral siya sa pangalan ko. Bagamat siya ay merong mga naging kasalanan, pero kailanman ay hindi niya ikinahiya ang aking pangalan nung siya ay nabubuhay pa sa lupa, sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Ibilang mo po sa akin ang mga kasalanan po ni John at nagawang patawarin si John. Ganon din tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Meron tayong tagapamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ginagawa ng kaaway, kinukondem ka lang. Sinasabi lang, hindi karapat-dapat. Yan ang binubulong ng kaaway. At may mga instrumento ang kaaway. Hindi naman karapat-dapat yan. Yan ay instrumento ng kaaway. Mga kapatid, dahil ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos, mga kapatid, hindi na siya dapat magsasalita ng mga ganyan bagay. Ang ating mamumutawi sa ating bibig ay ang kalakasan na, mga kapatid, ng mga bagay. Hayaan natin, kung meron mang kahinaan yung tao, yung kapatid mo may kahinaan ganon, hindi mo alam na yan pala ay humingi na ng tawad sa Panginoon. Ikaw naman, wala kang ginawa. Tumanggap ng bulong ng demonyo. Sige, ganito ka, ganito. Sige, sabihin mo yung ganito. Ikaw ngayon ay nagiging mouthpiece ng demonyo. Pero ang gusto ng Diyos, sa pamamagitan mo, ikaw ang magiging spokesperson ng Diyos. Ang bibig mo ay gagamitin ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Yan ang nais ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Inilalagay tayo sa isang mataas,
hindi sa baba. Hindi pwede ilagay ang ilawan dito sa ilalim. Kasi hindi naman ganyan ang ilaw ng araw. Kailangan sa pinakamataas na lugar para magliwanag. At sabi niya, let your light shine before man. Lumiliwanag ng gayon ang inyong ilaw. Saan? Sa harapan ng mga tao. Upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ng inyong Ama na nasa langit. Yan po ang ginagawa ng Diyos. Itinataas tayo sa isang pedestal na kalagayan. Mga kapatid, nais ng Diyos na kung paanong ang templo sa Israel ay ipinakita ng templong ito, ang kaluwalhatian ng templong ito, pero na kanilang napabayaan, tayo naman ang spiritual temple na itinatayo upang pagmasdan ng mga tao, mga kapatid. Kaya, kung meron pang mga bagay na kailangang sa buhay natin, tayo ang bawat isa nakakaalam sa ating sarili. Kung anong uri na merong paglilingkod na ginagawa tayo sa ating Panginoon. Maaring dito sa loob, tayo ay nakasusunod. Pero pagkalipas ng 6 na araw na naman, pagkalipas nito, ano kaya ang buhay natin? Paano natin ipinapatotoo si Kristo sa labas? Paano natin ipinapatotoo ang Diyos sa labas? Pakitulungan, may ayos yung gitara ko. Paano natin maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin? Mga kapatid. Ang kaaway ay laging nandiriyan yan. Ano ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8? The enemy, paabot. Sherwin, pakibot. The enemy is like a roaring lion that seeking me devour. Nandiyan ang kaaway. Naghahanap palagi ng kanyang masisila. Ang kaaway, hindi niya kailangan ng malaking butas. Maliit na butas lang, sapat ang kaaway para mapasok tayo. Hindi kailangang madaya si Eva. Ang kailangan lang ng kaaway, isang maliit na pagkakamali lang. At yan ang ginagawa ng kaaway sa atin, mga kapatid. Kaya sa tuwina, dapat laging tayo ay nakasandal sa salita ng ating Panginoon. Sa panahong ito, hindi lamang panahon ng pandaraya, hindi lamang panahon ng tagutom, lahat ng uri ng persecution nararanasan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa kabila ng mga bagyo, hindi lamang literal na bagyo ang inyong sinuong makarating lang sa lugar na ito. Nagawa ninyong i-overcome dahil tagumpay po yan, mga kapatid. Isang pagtatagumpay na nandirito ko sa iyo sa umagang ito. Dahil nagawa niyong matalo ang inyong sarili. Ang inyong mismong kalaban ay ang inyong sarili para lang makarating sa gawain. Dahil ang unang pumipigil sa atin ay ang pride. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang tatlong pangunahing kalaban ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sapagkat nagawa nating magkatipon-tipon sa kabila na yung iba sa inyo, halos lahat sa inyo ay malayo pa ang pinanggalingan. Pero nandirito sa gawain ng Panginoon. Nais niyong mapapurihan. Mga kapatid, ay iba galing sa Makati, ang galing sa saan pa, at hindi biro ang sakripisyo niya. At yan ang sabi ng Biblia, sabi ni David, hindi ko ililibre ang lahat ng anumang paglilingkod na gagawin ko sa Panginoon. Babayaran ko yan lahat yan. Mga kapatid. So, tayong lahat ay tumayo at aawitan natin ang ating Panginoon.